Sim, Sim! Eto na nga, kinasasabikan kong pagdadagat. Papunta pa lang may inaantok na. Magiging human car seat na nga po tayo sa buong biyahe na ito. Medyo napaaga pa yung exit namin sa Lipa. Mas okay kung sa next exit yung route namin para dire-diretso ang biyahe at may iwasan yung traffic sa bayan. After 3 hours, nasa Laia na kami, pero dahil di pa kami nakapag-lunch, dumaan muna kami dito sa masarap daw na kainan ng Lomi at Chami na katabi lang ng Andox. Budget! Mer! French! Ito yung menu nila. I-post nyo na lang kung gusto nyo makitang mabuti. Ang in-order lang namin dito, light meal lang. Lomi, Chami at Shanghai, tsaka halo-halo, no rice. Naghanap pa nga kami sana ng iced coffee kasi grabe ang init dito. Kaso brewed coffee lang ang available. Meron din silang alak. Habang naghihintay ng order si Seth, busy sa DJ cam ko. Enjoy na enjoy picturean yung mga ugat-ugat doon. Pwede na nga din siya utusan mag-picture pero nasa lower part ka nga lang ng frame. Parang alam ko na ang i-gift ko sa birthday mo ha. Dumating na ang foods and boosh! Light meal pa more. Di namin in-expect ang laki ng servings. Di namin naubos to. Tinake out na lang namin. Dito lang naman yan sa Sinsay Kamuna Shalom Food House. 5 minutes away lang yan dito sa resort na pupuntahan namin. Upon entry, sinabi lang namin yung name na nagpa-reserve. And say dito, Mommy. May free ride pa nga si Seth. Share ko na din yung rules and regulations sa resort. You can pause it to read. Dito, pwede kayong mag-day tour or overnight stay. Kapag overnight stay, required mag-avail ng meal packages. Nagdagat na nga muna kami dito habang may liwanag pa. Siyempre, di mawawala ang digicam shots ko. Eto na yung cons. Wala ako sa picture. After niya, nagbanlaw na kami kasi 6:30 to 8:30 PM lang yung buffet. Siyempre, hindi tayo papahuli dyan. Bawal tayo magutom eh. Para makakain sa buffet, meron silang stub na pinaprovide na ibibigay mo sa catering during the buffet hours. Kain tayo. After dinner, naglaro lang kami saglit ng card games habang nanonood ng horror. Eto, 10 PM na din nakatulog. Kahit na grabe ang paglalaro sa buhanginan at sa dagat. Dati ayaw niya eh. Ngayon tuwang-tuwa at nalusog na papunta sa amin.
Around 11 p.m. lights out na. Tulugan na din ng mga mid-30s. Iba na din pala talaga ang pagod ng ganito. Good night. Kinaumagahan nga ay binilhan nila ng taho si Seth. Tapos ay nag-prep na kami para sa breakfast buffet. Birth month na nga ni Seth kaya gagawin na din namin dito yung interview ko sa kanya. Super fun nga din yon. If you want to watch it, ililink ko na lang sa taas o kaya sa description box. Parang na-adapt ko yung napanood ko. Meron din palang cafe dito. Sayang at di ko na-try. Bakit parang robot na ako magsalita? Aba, yung binabantayan ko, nilayasan ako. Sandali at babalik na ako sa dati kong katauhan. Meron ding nagbebenta ng mga real pearls dito, mas mura kaysa sa Manila. Pwede rin via Gcash ang payment. Kaso wala talaga akong budget, sorry na po. After sa dagat, tambay naman sa pool habang nagkukwentuhan kami ng mga friendships ko. After ilang oras na nakababad, nagbanlaw na din kami kasi malapit na ang lunchtime, 1 PM ang checkout. Pack up na. Salamat sa pag-organize nito. Next time ulit. Meron din palang nagbebenta ng souvenirs sa tabing dagat. Feeling ko mas okay bumili doon. Eto, biyahe na pa uwi. Back to reality na ulit. May kwento pala ako, kanina pala on our way pabalik sa room, magpipicture-picture sana kaming dalawa ni Zed. Kaso siya, takbo ng takbo, hindi mapirmi. Tapos ayun, kakatakbo niya, naplakda siya dun. Pauwi na lang kami, nabangasan pa siya. Iyak tuloy siya ng iyak. First time niya ma-injured. Eto, nakatulog na kakaiyak, kawawa naman. Stop over lang saglit for coffee, then uwian na talaga. Happy kid na ulit siya. Tip, 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 tip.